Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is The Hammer ni Ray Boltz sa kanyang album na The Altar. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Esther, Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 17. Ito po yung kwento ni Esther, no? Esther chapter 4, verse 10 hanggang 17. Ito po pagkasabi sa ating salin. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mardukyo at ganito ang pinasabi. Alam na alam ng lahat na ang batas ng kaharian ay walang itinatangi. Sinumang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. At ako'y 30 araw nang hindi ipinatatawag ng hari. Nang matanggap ni Mardukyo ang sagot ni Esther, ganito naman ang sinabi niya, huwag mong akalaing makaliligtas ka kahit ikaw ay asawa ng hari. Pag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit ikaw ang iyong angkan ay malilipol. Anong malay mo? Baka nga mapunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon, no? Dahil dito, pinasabi ni Esther kay Mardukyo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos lalapit ako sa hari, kahit ito'y labag sa batas, mamamatay na kung mamamatay. Umalis si Mardukyo at ginawa ang lahat ng sinabi ni Esther. Atin pong narinig, no? Yung sinabi ni Esther na sa verse 4 to 16, yung sinabi ni Mardukyo kay Esther, sinabi niya na for such a time as this. So yun po yung topic natin, no? For such a time as this. God allows certain aspects in our life. God allows certain circumstances in our life because He has a purpose and a plan for us. Nung si Joseph po ay nandoon sa Ehipto because God has a purpose to save His people. Si Esther din po ay nilagay sa trono because there is a purpose for that event, no? Kaya sinabi ni Mardukyo na, o ni Mordecai, sinabi niya na, kung halimbawa, yan pala ang dahilan bakit nilagay ka ng Diyos dyan, kasi during that time, there is a threat na papatayin lahat ng Hudyo. Si Esther ay Hudyo. So ngayon, siya ay nasa kaharian. But during this time, hindi aram ng hari na Hudyo pala si Esther. But for such a time as this, Esther hearkened to the voice. Kaya nga sinabi ni Esther sa verse 16, I will go to the king, which is against to the law. And if I perish, I perish. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Because God purposed everything according to His timeline. Minsan lang hindi natin maintindihan. Minsan may mga pangyayari sa ating mga buhay, no? May mga taong ibinigay sa ating buhay na minsan hindi natin naintindihan. But God put those people in order for us to grow. There are certain events in our life. There are certain problems in our life na minsan dinadaanan natin, dumaraan tayo sa mga pagsubok na yun because God has a purpose and a plan for that. It might be a training ground. It might be a time that God wants to lead you towards the right direction. So nais ko pong iparating sa inyo sa umagang ito that for such a time as this, you have to be thankful for whatever cases or whatever problems you are facing, believing that God is in control. God is always in control in our lives. Leave the loneliness behind. Take my hand and there we can find a new beginning. Let's begin. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po na inyong narinig is Let's Begin Again ni Ray Boltz sa kanyang album na The Altar. Patuloy po tayo, no, sa ilang biblical truth na gusto ko pong iparating sa inyo. Una po na biblical truth na gusto ko pong iparating is God placed us in a certain position for a greater purpose. May mga panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon or may mga posisyon, no, maaring ang ilan sa inyo ginawa ng Diyos na naging katulong dahil may purpose ang Lord para iparating
sa iyong amo ang magandang balita. Maari, no? Maaring ako'y pinadala ng Diyos dito sa abroad dahil mayroong purpose ang Lord sa isang purpose na hindi ko maunawaan. But later, if we will just open our understanding before the Lord, I will tell you, hindi po mahirap na maunawaan ang mga bagay na ito. Another point po, God's timing is not late nor advanced. He is an on-time God. May mga panahon na yung problema mo, ang sagot, minsan akala mo late, di ba? Minsan may mga panahon na iniisip mo na parang nagkukulang ang Diyos. Bakit? Kasi parang late nga eh. But remember, our God is never late. He's still on time. No, tulad ng nangyari kay Lazarus, he's 4 days na hindi dumating doon. At sinabi ni Mary, you are late. You are 4 days late. Patay na si Lazaro. Nakalibing na si Lazaro. But Jesus said, no. Hindi siya patay. Buhay siya. So pinuntahan ni Jesus Christ doon at tinawag niya, Lazarus, bumangon ka. 4 days na patay si Lazaro. But look at it. Nabuhay siyang maguli. Ano pong ibig kong iparating? Simple lang po. Our God is never late. Another point po. He puts a right person in the right place and in the right time, just like Easter. May mga taong ipinagkaloob sa atin ng Lord, no? Right time, right person, right place. At minsan sabihin ng Lord, bakit itong taong itong binigay mo sa akin? Hindi naman to right person para sa akin sa araw na ito. Probably sa palagay mo hindi right person, but God intended it for you as the right person for you. Maaari sabihin mo, nabastos ka, no, ng taxi driver. Example lang, it might be the right person for you that day. What? Sabi mo, pastor, na right person, bastos yung nakuan ko. Siningil ako ng malaki. It might be the right person for you to develop your patience, to develop your understanding. Ano po ibig ko iparating? There's a lot of things to learn in life. All we need to do is just to understand them and let God to move in our life. And remember, for such a time as this, there are right people that God leads on our path to deliver us, or we might be the right person to answer the needs of the times. There are people in our life to deliver us. But maybe, there are also time na hindi tayo ang i-deliver. Instead, we become the deliverer. So God will use you mightily in these last days. And I believe He has a purpose and a plan for you. Remember this, we have only to develop courage. When we will become chosen, we will be chosen by God to deliver, or chosen by God to deliver a message. Remember, we need to develop courage like Esther. If we will perish, we will perish. Because courage is not the absence of fear, but it is the mastery of it. When you have courage, hindi ibig sabihin na nawala yung takot mo, kundi nandyan pa rin yung takot. Kaya lang na-overcome mo siya, napaglabanan mo. So my challenge is, be courageous and believe in the power of God. God bless. Power to love, it's the power to reach out to someone in need.